Inihahandog ng Batang Minor TV, Kriska Online, a group spiritual reflection and sharing. Hello, good evening mga Kabatang Minor TV and welcome sa another episode ng Kriska Online. Ang Kriska Online po ay isa sa mga programa natin dito sa Batang Minor TV na naglalayang po mag-promote po ng group sharing and also ng BEC rin po. Ito pong Kriska Online po kasi na to, ang ibig sabihin po ng Kriska ay Kristiyanong Kapitbahayan. Ito po ay ginagawa po namin noon sa seminaryo. Every week po meron po kaming group sharing ng mga kasamahan sa seminaryo at ginagawa po namin ito every week and nagba-Bible sharing po kami. At minarapat po namin na
gawin itong online at ibahagi sa iba pa, kagaya sa mga kapatid nating katikista. Ayan, hinihintay pa natin si Kuya Pip. Kuya Pip, medyo may ginagawa pa. But anyway, so ang Kriska Online, gaya na sabi natin kanina, ang Kriska Online ay programa natin dito sa Batang Minor TV. Ang Batang Minor TV naman po ay isang platform na create namin magkaklase sa seminaryo. Kami po ay galing sa Immaculate Conception Minor Seminary at Major Seminary. At minarapat po namin na magkaroon ng platform na ito upang mag-promote po ng vocation at spiritual growth. Kaya nga po nagkaroon po kami ng mga collaborations, gaya ng collaboration natin with Religious of Catechist of Mary sa pangunguna ni Mother Cecil. Shout out sa mga kamadrihan ng Religious of Catechist of Mary. Ayan, at ganun din, kakolab din natin ang Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken. Ayan, shout out po sa mga kaibigan natin sa congregation ng Religious of the Divine Word. At ganun din, syempre, kakulab din natin ang Pasca, ang mga katikista, which is yun yung ating guest ngayon, guest sharer mula sa Vicariate ng May Kawayan. Napakikilala natin pa maya-maya. At ganun din, shout out din tayo sa ating mga social media partners. Naka-cross-post din po pala tayo, naka-live tayo sa iba't ibang social media pages sa mga parokya, sa Diocese of Malolos at sa iba pang mga dioceses. At ganun din, naka-live din tayo sa TV Maria. At shout out po kay Miss Sharon and Miss Kat. At ganun din, naka-live din po tayo sa Sandigan, ang official social media page ng Diocese of Malolos sa pangunguna ni Father Franz Dizon. Ayan, shout out po. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Nako, wala pa si Kuya Pip. Pero syempre, pakilala na natin yung ating mga guest share. Sabi nga natin kanina ay galing sa Vicaria ng May Kawayan. So unahin na natin pakilala natin si Sister Estela na pumusaya mula sa Muling Pagkabuhay Parish sa May Kawayan. Hello po, good evening po. Hello po, good evening po Kuya P, Tito Alan, and to everyone. Ayan, good evening. At susunod naman natin si Sister Baby from, kung di ako nagkakamali, Ubando sa parish ng Salambao po. Tama po ba? Apo. Ayan. Good evening po. Good evening po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, good evening. At ang panghuli nating guest ay si Sister Rosel from St. Francis of Assisi Parish sa May Kawayan, sa bayan. Ayan. Good evening po. Good evening po. Ayan, kamusta po? Kumain na po ba kayo? Kanina po nakapag-merienda naman po. Ayan. I-shout out natin. Baka may isa shout out po kayo, Sister Baby, bago tayo magsimula. Shout out po sa mga Pasca family ko dito po sa Ubando. Dahil tama-tama po kanina, may activity po kami, nagpa-first communion po kami. Uy. So sama-sama po kami kanina. Opo. Ayan. Sama-sama na po kami kaninang umaga. Sister Estela. Hello po sa aking pamilya ng Muling Pagkabuhay Parish dito sa Lawa. Ganon din po sa mga kapwa ko lingkod sa Vicariate of May Kawayan. Hello po sa inyo lahat. Ayan. Sister Rosel. Hello po sa mga nakikinig po na nasa Vicaria po ng May Kawayan, lalo na po sa parokya ni San Francisco ng Assisi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, at ganun din, magandang gabi daw, sabi ni Renan Fernando, magandang gabi po. Sabi ni Sister ni Maria Elisa Dulatas, good evening po sa lahat, watching from St. Francis of Assisi, May Kawayan. Baka kakilala ni Sister Rosel yun, si Sister Elisa. Ganun din si Marcelina Antonio, good evening daw po from the Parish of the Risen Lord sa Valenzuela. At kay May Mayang, good evening sa iyo. Ganun din, good evening sa mga nanonood sa atin sa TV Maria page, sa
kay sino to? Rosita Tangonan, kay Amelia Ponce Makalagim, kay Doc Chuck Legaspi, kay Louis Beden at kay Hil Del Castillo. Ganun din sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang social media page. Ayan, wala pa si Kuya Pip. So siguro bago natin simulan ang ating programa ay samahan niyo po kaming manalangin at tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon na magpadala ng banal na Espiritu. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sapagkat pinagsama-sama niyo na naman po kami sa isang makabuluhang pagtitipon upang magbahaginan, upang ma-share namin yung aming mga experience about sa pag-uusapan naming gospel reading today. Nawa po Panginoon ay ipadala niyo po sa amin ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay matulungan sa aming pagninilay at dalangin po namin ang aming ang bawat isa ay mapuspos ng banal na Espiritu upang yung aming mga maibabahagi ay makatulong sa bawat manonood namin dito sa aming programa. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan mo, Panginoon naming Jesus, kasama ang banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay babasahin po ni Sister Estela ang gospel po nating pagbabahaginan ngayong araw. Yan po ay manggagaling sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata chapter 18 verse 1 to 8. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ayan po at salamat po Sister Estela sa pagbasa ng gospel at ngayon po ay ibabahagi ko po yung guide questions na pag-uusapan natin at nakapost na rin po ito sa comment box po kung saan po tayo naka-live stream po sa Batang Minor TV. So doon po sa mga audience natin
na nanonood sa atin live ay in-encourage natin na magbahagi at babasahin po natin pamaya-maya. So, ang unang question po ay sa iyong buhay bilang katikista, kailan mo naramdaman ang pagkapagod o panghihina sa pananampalataya? Pangalawang tanong po, paano mo naranasan ang katapatan ng Diyos kahit sa mga panahong tila hindi siya sumasagot sa iyong mga panalangin? At pangatlo po, ano ang ibig sabihin para sa iyo ng laging manalangin at huwag manghinawa sa konteksto ng iyong misyon sa pagtuturo ng pananampalataya? At pang-apat, paano mo mahihikayat ang iyong mga kapwa katikista o estudyante na huwag sumuko sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok? Dahil po ang mga sharer po natin, mga katikista, doon po sa mga nanonood sa atin online, pwede nyo rin pong sagutin yon. Kumbaga, i-transpose nyo lang po yung question. Halimbawa po, kaya po niya, kayo po ay lektor. So, i-transpose nyo po bilang isang lektor, kailan mo nalalaman yun. Parang ganun po. Kung kayo po ay sakristan o kung ano po ang inyong gampanin sa simbahan. At kung wala naman po sa inyong sariling buhay, yun sa mga nanonood lang sa atin sa kanyang mga tahanan, sa sarili mong buhay, kailan mo nararamdaman ang pagkapagod o panghihina sa pananampalataya? At i-share nyo po, mag-comment lang po, babasahin po natin yan pamaya-maya. Okay? So, ngayon po, ang una pong mag-share sa pagkakaalam ko ay si Sister Baby. Tama po ba? Ayan. Sige. Si Sister Baby ang unang mag-share. Ayan. Go ahead po, Sister. Okay po, magandang gabi pong muli. So sa unang tanong po, sa iyong buhay katikista, kailan mo naramdaman ang pagkapagod o panghihina ng pananampalataya? So bilang katikista po or sa aking buhay katikista, ay iba't ibang klase po ng pagod ang aking nararamdaman, no? Iba't ibang klase ng kapaguran. Siyempre po, unang-una na yung pagod ng katawan, no? Dahil sa dami po ng gawain dito sa parokya, dahil sabi ko nga po, hindi lang naman ako katikista, member din po ako ng LECO Ministry at siyempre po represented sa PPC. So, ang dami pong gawain. So, andun po yung pagod ng katawan sa dami ng gawain na natitrigger po ng karamdaman. Dahil ako po ay diabetic, so may mga pagkakataon po na talagang after ng mga activity ay drain na drain yung feeling ko, hinang-hina, ganon. Tapos, ano pa po, yung bang may isa pa rin pong karamdaman, yung ito nga po, na nag-start ng July, naramdaman ko na po na may rayuma na ako, osteoarthritis. Na sabi nga po, yung pagdating ko po ng 70 years old, ito na po, nagsimula na po ng July. So, ang hirap po pala, naranasan ko po yung sinasabing sakit ng matatanda, no? Na masakit ang tuhod, yung ganon, masakit ang balakang. So, yun po, pagod o kapaguran ng katawan. Then, papasok din po yung pagod o yung kapaguran sa damdamin, no? Sa emotions. Dahil nagkataon po na ako ang president dito sa amin ng PASCA. So, nakakapagod po pala minsan yung pangunahan, yung mga activities, no? Dahil president nga po. So, ang hirap, yung bang mga pagkakataon na may mga palpak sa gawain, dahil minsan po, syempre hindi naman palaging perfect o accomplished na naging successful yung mga gawain. So, yun pong mga time ng failures and disappointments, ayun po, nakakapagod ng damdamin, no? Then, yun pong, syempre, andyan pa rin po yung pagod ng pag-iisip sa suliranin sa pamilya, no? Dahil palagi, syempre po, andyan din naman ang pamilya, ang mga suliranin sa pamilya. So, yun po, may tendency po, pagod ng katawan, kapaguran sa pag-iisip at
pagod na damdamin. So may tendency po na humihina talaga yung pananampalataya. Okay po. So sa pangalawang tanong po, paano mo naranasan ang katapatan ng Diyos kahit sa mga panahong tila hindi siya sumasagot sa iyong mga panalangin? Siguro po, handyan po yung kahiwagaan ng pagmamahal ng Diyos, no? Dahil nga po sa kabila ng yung sakit sa katawan, yung sakit sa kalooban, o yung pagod sa kalooban, pagod sa isip. Pero andyan pa rin po yung katapatan ng Diyos Dahil siyempre po sa mga disappointment and failures nga sabi ko, humihina yung pananampalataya. Pero andyan po yung sagot naman palagi ng Diyos. May kagalingan, may magandang pakiramdam din naman. So, handoon po yung katapatan ng Diyos. Pero may gusto po ako sanang i-share, no, na isang kalagayan or sitwasyon sa buhay ko na sa tingin ko nga po ay papasok na dito yung parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin. Dahil ako po kasi ay mayroong kaisa-isang apo na 4 years old pero hindi pa po nakakapagsalita. Delayed speech po siya. So, yun po yung pagsubok na dinaranas ko at siguro po buo na naming pamilya dahil sa constant prayer ko po, lalo na po yung sa daily mass po, talagang yun po yung hinihiling ko na sana makapagsalita na siya. Although, sabi naman po, sabi ko po, handito pa na naman yung pag-asa dahil siya po ay pumapasok ng nursery Monday to Thursday, then 3 times a week, 2 hours, 3 times a week ay nasa therapy po, nasa therapy center. So, andoon po yan. Sabi po ng mga therapist o mga doktor doon na delayed speech lang naman daw po. Dahil yun daw pong level ng kanyang thinking doon sa age niya ay normal. So, andoon po yung masasabi po na yung nararanasan kong katapatan ng Diyos. Dahil ibig sabihin po, yung katapatan ng Diyos sa akin ay yung pag-asa. Meron po, andito po sa akin yung pag-asa na darating na yun ang katapatan ng Diyos at darating ang araw na sasagutin ng Lord ang aking panalangin. Yun po. So, yun po, ang kanyang katapatan ay ramdam po sa pamamagitan ng pag-asa na darating ang kanyang kasagutan. Sa pangatlong tanong po, ano daw ang ibig sabihin para sa akin na laging manalangin at huwag manghinawa sa konteksto ng iyong misyon sa pagtuturo ng pananampalataya? Para po sa akin, ibig sabihin lang nito yung yung tuloy-tuloy na panalangin. Ano po? Tuloy-tuloy na panalangin bilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi nga po, pray unceasingly. Hindi ko po makakalimutan yung meron pong isang natutuhan ko doon sa isang dati naming kura, na nadinig ko po sa kanya yung sabi niya na, huwag kang mapagod, huwag kang mapapagod. Ibig sabihin lang po na huwag kang mapagod sa pananalangin, huwag mapagod sa paglilingkod, huwag mapagod na lumapit sa Panginoon. So, sa ngayon po, bilang isang katikista ay huwag akong mapagod, huwag akong manghinawa sa pagsasagawa at pagtupad ng aking misyon sa katekesis. Yung pong misyon ng katekesis. Palagi pong nasa isip ko yung bawat araw sa pagpasok ko sa paaralan, bago pumasok ay dapat or bago ako pumasok ay magdasal muna ako, hingin ang guidance ng Holy Spirit. Dahil handoon po yung nasa isip ko yung dapat sa bawat pagtuturo sa bawat araw ay madala ko si Jesus sa mga bata, maipakilala ko si Jesus sa mga bata, and vice versa,
maipakilala ko or madala ko ang mga bata palapit kay Jesus. So, yun nga po, talagang kailangan yung guidance ng Holy Spirit. So, dahil ano po main reason is alam ko po na nakasalalay sa akin yung buhay pananampalataya ng bawat batang tinuturoan ko. So, sabi nga po hindi naman lahat ng tinuturo ng katekista o hindi naman lahat ng tinuro ko ay natatandaan ng mga bata. Pero alam nila na sa pagdaan ng panahon after ilang years, alam nila na naturuan ko sila tungkol sa Diyos, naturuan ko sila tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, naturuan ko sila tungkol sa pagmamahal ni Jesus. So, yun po. Minsan nga po meron, i-share ko lang po itong isang experience ko para patunayan ko lang po itong sinasabi kong ito na may natututuhan din naman ang bata. Isang araw po, dapit hapon na po magdidilim na. Nag-aabang po ako ng sasakyan dito sa may kanto sa amin, malapit dito sa amin. Tapos may huminto po na isang motor, nakamotor siya. So dahil hapon na po, naka-full face yung yung helmet. Dahil hapon na, siyempre parang nagulat ako, napaurong akong ganon. Ako, ano to? Yung parang ganon. So, nung inangat po niya yung kanyang helmet, binati po niya ako, "Hello sister," sabi niya, "Good evening po, pa-bless po," sabi niya gano'n. So, nung pagsabi niya gano'n, automatic alam ko, estudyante ko to. Naging estudyante ko siya. Kasi sabi ko pa siyempre, uy, binatang-binata na siya, yung gano'n, ilang taon ka na, 19 years old yata yung pagkasabi niya. Pero alam ko po na estudyante ko siya nung grade 5 siya. Kasi ever since naman po, grade 5 yung tinuturoan ko. So, ilang years na po yung nakaraan. So, I mean, andito po yung, hindi naman na niya natandaan o hindi naman niya na ano yung mga itinuro ko sa kanya. Pero, alam niya na, nagturo ako sa kanya. Alam niya na, naturuan ko siya. O, yun po yung ibig ko sabihin. So, yun po, huwag mapagod. Huwag akong magkaroon ng kapaguran sa aking gawain sa misyon ng catechesis. Dahil mayroon at mayroong ibubunga. Mayroon at mayroong bunga. Okay po. So, susunod na tanong, paano ko mahihikayat ang aking kapwa, katekista o estudyante na huwag sumuko sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok? Una po, dapat makita sa akin po sa aking pamumuhay, sa kilos at gawa, yung presensya ng Diyos. Po. Dapat maramdaman nila o maiparamdam ko sa kanila na lahat ay may dalahin, lahat ay may pagsubok, lahat naman ay may problema. Pero sa kabila po nito, dapat maging ehemplo ako, makita nila ako kung papaano ko po ito dinadala sa aking buhay. Makita sa akin, pangalawa, ako ay dahil ako nga po ay may mga pagsubok din, so makita sa akin na ako ay namumuhay, sa kabila ng mga pagsubok na ito, namumuhay ako sa presensya ng Diyos. Pangalawa, kung paano ba ako makisama at magtrato ng aking kapwa. No? Ang mamuhay na simple at makita na ang aking pamumuhay ay batay sa utos o sa mga pag-utos ng Diyos. At panghuli po, sa kabila ng mga pagsubok, makita at magkaroon ng kasiglahan. Magkaroon pa rin ng kasiglahan sa paglilingkod na maranasan ang Diyos sa bawat pangyayari ng buhay. Sa lahat po ng pagkakataon, andyan yung dapat na maranasan ang Diyos. Lang po. Ayan, thank you sister. Ang ganda na sinabi ni sister, pero yung talagang sa akin yung sinabi ni sister na yung pag-asa, hindi siya nawawala ng pag-asa. Lalo na yung kanyang apo na merong delayed speech.
ano yan eh, sister, ganyan din po yung, may naringgan na po akong ganyang sharing karanasan po yan ni Kuya Pip. Ayan na si Kuya Pip, ready na. Kuya Pip! Yes, nako Tito Alan, pasensya na. At narinig ko yung bahagi na yun ang kinuwento ni Sister Baby. At alam niyo ba, Sister Baby, mga nanonood sa atin, yung kinuwento ni Tito Alan na speech delay, yun, babahagi ko lang kung gaano kabuti at kabait ang Diyos, no? Yung pong anak namin ng misis ko, ni Tricia, na bunso, yung lalaki, hindi po siya nagsalita hanggang 8 years old. Pero nung pong nagsalita naman itong si Carlos, nako kami na po ang nagsawa. Simula dumilat ang mata hanggang matutulog na lang sa gabi, salita pa rin ang salita. Pero alam nyo ba, Sister Baby, bonus. Nako mga kakriska, bonus na bonus dahil kung hindi siya nagsalita dati, ngayon nagsasalita na. English speaking pa siya. Ganon ka bonus, ganon ka sobrang magbigay ang Panginoon, higit pa doon sa hinihingi natin. Amen. Kaya nga po maganda yung sinabi niyo at yung pinulit ni Tito Alan na yung tumimo, yung pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi pagka binigay sa atin ni Lord yung hinihingi natin na tulong o biyaya, lalo na sa ating pinaglilingkuran, sobra-sobra pa yung doon sa ating hinihingi, yung ating matatanggap. Amen. Diba? Sabi ko nga, ayan yung mga nagko-comment, ang dami na, sabi ni Lourdes Ungos, God is good all the time. Sa tamang panahong binibigay ni Lord ang sagot sa ating kahilingan, magtiwala, manalangin, at higit sa lahat, patuloy na magmahal. Ayan, continue lang po. Tama. At Tito Alan, ito nga sabi nga ni Sister Glo, nag-comment din siya. Yung daw mga pagsubok na yan, normal yan. It's always there. Part na po yan ng buhay natin. Kaya nga, lalo pa tayong dumadami sa ngayon dahil yung paglilingkod nating bilang katekista, kahit na maraming pagsubok, marami pa rin gustong maglingkod na maging katekista. At tuwing, sabi pa niya, gumagaan daw yon tuwing iniluluhog at iniiiyak sa Diyos yung mga pagsubok na yan. Ayo. Amen. Amen. Nako, ang ganda ng mag-comment lang po yung mga nanonood sa atin binabasa po namin ni Kuya Pip po yun. Naka-pin po, naka-post po sa yung mga guide questions. Sabi ni Marvin Vicente, Kuya Pip, good evening po. Bilang isang katikista, kinakailangan ng patuloy o walang patid na panalangin sa Diyos upang di maramdaman ang kapaguran ng katawan. Magtiwala sa Diyos, pananabik sa tuwina sa pagtuturo sa mga bata, patuloy na magbasa, makinig ng salita ng Diyos na siyang ilaw at gabay ko para di sumuko sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Thank you, Brother Marvin Vicente. Ayan. Nag-comment siya sa TV Maria page. Gusto ko lang i-shout out yung mga nandyan sa TV Maria na nanonood. Si Imelda Morales, Blanca Ong de la Cruz, Aida Domingo, Jerry Bacani, Alma Labaw, Leonora Delector. Thank you po sa inyong lahat. Ayan. At ganun din kay Carmelita Bernardo, sabi niya is watching from Pasca ng inalalaging sa Clolo. At ganun din kay Rose Herman, watching from San Pascual Bailon Parish, Obando. Kay Ramos Grace, watching from Our Lady of the Holy Rosary Parish, Metro Gate, May Kawayan. Parish ata yan ni Father Boyong, yan. Efren Basco, yes. Yes. At kay Sister Mercedes Caballero, sabi niya mapagpalang gabi. Siya ay from Nuestra Señora de la Asunción Parish sa Bulacan, Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan, Bulacan. Kay Flordelita Male, good evening po. Ayan. Nako, Kuya Pip, wag na nating patagalin at isunod na natin yung susunod na mag-share, si Sister Estela. Muli po, magandang gabi po sa atin lahat, sa inyong lahat.
Ganito ko po sinagot ang lahat po ng mga katanungan. Simula po nung una akong nagturo bilang guro taong 1986 sa Catholic School, nagturo na rin po ako ng katisismo o tinatawag na Christian Living. Una sa isang ampunan sa Maynila at sa isang private school dito po sa Valenzuela, kung saan hanggang ngayon po ay nagtuturo pa rin ako as part-time Christian Formation Instructor. Taong 2015 po, nagdesisyon na po ako na mag-resign as full-time para makapagturo na rin po ako sa public school bilang ganap na katikista. Mula po noon, marami akong mga nakilalang mga madre, pare, mga kapwa lingkod ng simbahan, at marami po sa mga madre ay naging mga kaibigan ko. Naging katuwang ako ng mga pari sa gawain ng ebanghelisasyon sa parokya. Dalawa po yung parokya na pinagsilbahan ko sa Risen Lord sa Valenzuela at ngayon po ay nandito na nga po ako sa muling pagkabuhay naman. At sa eskwelahan din po, lalo na sa pagbibigay ng mga recollection, retreat, First Communion at iba pa pong mga seminars. Kaya po naging malapit po ako sa kanila. At masasabi ko po na marami sa kanila ang naging bahagi ng aking paglago sa kaalaman at pananampalataya sa Diyos at sa mga gawain pong paglilingkod sa simbahan. Itinuring ko po silang pamilya, kaibigan, at huwaran sa aking pagtuturo at paglilingkod. Kasi parang nakikita ko hindi sila napapagod, parang hindi nagkakamali, nabibless po talaga ako nila. Marami sa kanila ay napamahal po sa akin. Ngunit sabi nga, mas malaki at malalim ang sugat na nalilikha ng mga taong minamahal natin, yung napapalapit sa puso natin. Dumating din po kasi ang panahon na dahil din sa ilan sa kanila, naranasan ko mapahiya, masaktan, masigawan, mapagalitan sa harap ng ibang tao, kahit sa isip ko wala naman akong ginawang mali o masama. Ang alam ko lang, ginagawa ko lang yung dapat kong gawin. Halimbawa po sa mga paghahanda ng mga bata sa First Communion, marami po akong nararanasan dyan, pero hindi ko na lang po elaborate. May iba naman po na yung po bang hindi ko inakala kasi napakahusay magsasalita, talagang pagkausap mo ay nabibless po talaga ako. Kaya nung una hindi ko inakala o inisip na kaya nilang gawin din na isang bagay na taliwas sa kanilang ipinapahayag o itinuturo. Naging saksi rin ako sa mga hindi maganda na nangyayari sa mga samahan, sa at kinasasangkutan ng mga kapwa ko lingkod at mga itinuturing kong gabay at huwaran sa aking paglilingkod, lalo na bilang katikista. Ang mga ganitong karanasan po ay ang dagdag sa akin upang hindi naman mawalan o manghina sa aking pananampalataya, ngunit inaamin ko po na ang mga ito po ay nagdulot sa akin ng panandali ang panghihina at pagkapagod sa paglilingkod, kawalan ng tiwala sa sarili at sa iba. Andun po yung panghinayang at pagdaramdam. Nakakapagod po yung marami kang classes sa school, tapos meron kang gampanin sa simbahan, tapos nagtuturo ka sa public school, ganun din ang meron kang gampanin sa iyong pamilya. Pero ito po yung mas nakapagod sa akin, yung pong mga ganong pangyayari, na ito naman po ay naging panandalian lamang po. Sa ganitong kalagayan at hindi magandang pangyayari sa buhay ko bilang lingkod ng Diyos at bilang katikista, dagdag pa ang mga pagsubok na dumating po sa aming pamilya, lalo na nung nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Paano ko naranasan ang katapatan ng Diyos? Marami pong beses at sa iba't iba pa niyang paraan. May panahon po na pakiramdam ko wala akong kakampi, lalo na nung ako'y nasa elementary department doon sa aming paaralan. Para bang ang aking ginagawa ay mali sa tingin ng iba kong mga kasama, kung saan tinatanong ko nga ang aking sarili, mali ba yung ginagawa ko? Ganito naman kami hinubog ng dati namin superior. Pero yung mga dumating na mga kapwa ko guro ay parang hindi ganon ang nais nila. Dapat ba ako maging maluwag o ayunan ko na lang yung gusto nila?
baka nga hindi nga napapanahon yung dati namin ginagawa. Sa ganung mga pagnilay po, minsan parang nadidemoralize ako. Alam ng Diyos kung kailan siya darating. Bigla na lang pong may bibisita sa akin sa office na malayong lugar. Nagkukwento kung paano ko siya natulungan nung nagsisimula pa lang siya. Nagpapasalamat na kung hindi dahil sa mga payo namin, payo ko, o gabay namin ay hindi daw niya mararating yung kung ano yung narating niya sa pamamahala. Kasi naging ano na rin po siya, principal na rin. Dati-rati ay under ko po siya. Sabi ko, ang galing naman ni Lord sa oras na kailangan mo ng affirmation, kailangan mo ng sagot, may ipadadala siya. So sa pamamagitan po ng mga tao na instrumento niya ay tunay na nararamdaman ko po ang kanyang katapatan, ang kanyang presensya. Para bang sinasabi niya, okay lang ginagawa mo, ituloy mo lang. May panahon din pong nagkulang kami sa pinansyal. Kailangang operahan ng anak ko, mga 1 taon pa lang po siya. Kailangan ng malaking halaga, 3 beses siyang kailangang operasyon sa buto. Kaya hindi po kami makapag-desisyon kung ipapa-opera o hindi. Charismatic po kasi din ako noon, kaya sabi ko ipapa-pray over ko na lang. Pero nakita ko po ang galaw ng Diyos, ang kanyang salita. May mga nagsabi sa akin na ang gamot, kasi sabi ko, papa-pray over ko lang para magkaroon ng miracle. Pero sabi nga sa Biblia, ayon din sa mga napakinggan ko ay ginagamit din ng Diyos ang mga medisina at mga doktor. Kaya po, dumating ang panahon na sinabi na lang po namin, sige po Lord, ikaw na po ang bahala. Susunod po kami sa kalooban mo. Matapos po nung kinabukasan lang, may tao siyang pinadala at nagbigay ng halagang kailangan namin para maoperahan ang anak ko. Natapos po yung 3 beses na operasyon sa loob ng 1 taon. Hindi kami nagkulang, may natira pa para sa iba naming pangangailangan sa mga bills at naging tagumpay po ang operasyon ng aking anak. Naranasan ko rin po ang katapatan ng Diyos sa kanyang banal na salita. Ako po kasi pagka yung mayroong problema o kaya may tanong sa sarili, ang madalas po ay ang ginagamit ko ang Biblia, binabasa ko. Palagi po siyang may sasabihin sa akin na magpapalakas sa akin. Sa pamamagitan rin po ng mga pari, lalo na po ng aking spiritual director hanggang ngayon, at lalo na po sa tuwing ako'y magkukumpisal, sasabihin po niya sa akin ang gusto at kailangan kong malaman at marinig. Hindi po siya magkukulang. At lalong-lalo na po sa banal na Eucharistia. May panahon po na pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa kanya dahil masama ang loob ko sa superior ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na lang ako magsisimba. Sa eskwelahan po yun. Ginawa kong busy sa sarili ko, hindi ako umakyat. Pero bigla na lang pinahanap at pinatawag po ako ni Father. Kulang daw po yung magbibigay ng communion. Tumulong daw po ako sa pagbibigay ng communion. Unang beses kong humawak sa osya at magsabi ng the body of Christ, nanginginig po talaga ako. Damang-dama ko po yung presensya at pagmamahal ng Panginoon. Tunay na marami pa pong pagkakataon na ipinadama ng Panginoon ang katapatan niya po, lalong-lalo na sa panahon na kailangan ko po siya. Kulang po yung ating oras. Kaya dadako na po ako sa ikatlong tanong. Anong ibig sabihin ng lagi manalangin at huwag manghinawa? Naalala ko po ang sinabi ni San Pablo, gano'n din po yung sinabi ni Ate Baby kanina, si San Pablo sa mga taga Thessalonica, na naging gabay ko rin po sa aking pagtuturo bilang katikista at Christian formation teacher. Sabi niya, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Lagi ko rin po itong sinasabi sa aking mga estudyante, lalo po sa mga college student ko, at maging kapwa ko katikista sa panahon na kami ay nagbabahaginan. Anuman ang pagdaraanan, huwag makalimot at mapagod na manalangin. Di po ba sabi nga sa awit, kung ikay nagagalak, tumawag sa Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, tumawag sa Poon. Gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang panalangin. Hindi lamang kung may problema. Magpuri at magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap.
humingi ng tawad kung nagkakasala, humingi ng blessing sa mga binabalak gawin bago magsimula ang pagtuturo at anumang gampanin, at proteksyon at gabay papunta sa tinuturuan o saan man lakbayin. Sa panahon ng tagumpay at kaibiguan, laging manalangin at ang Diyos ay kausapin. Dahil naniniwala nga po ako na prayer is life and prayer is my way of communicating with God. Eh di po ba ang sarap na makasama mo ang Panginoon at makausap mo siya, kaya huwag manghinawa na manalangin. Yun po. Paano mo mahikayat ang iyong kapwa katikista o estudyante na huwag sumuko sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok? Ako po kasi ay naniniwala na sa marami pagkakataon, naging guidance counselor din po ako sa elementary. Ang kailangan po ng isang tao na may mabigat na problema o hamon sa buhay ay hindi lamang marinig nila yung tamang solusyon, paano mo sila matutulungan sa problema o mapagaan ang kanilang problema o mawala, kalutasan nito agad-agad na maaaring manggaling sa ibang tao. Kung hindi yung maramdaman po nila na merong nakikinig sa kanila. Halimbawa po nga po, tulad din po ng dati, kung may mga estudyante po ako o mga kapwa ko katikista na dumaranas sa mga pagsubok, nakakadama ng pagsuko, una nga po, pinapadama ko po o ipapadama ko po sa kanila na hindi sila nag-iisa, na may handang makinig kung kailangan nila, na may handang umunawa at hindi maghuhusga sa kanila. Madalas ito po ang aking ginagawa. Naglalaan po ako ng oras para makinig. At kung hiningi ng pagkakataon o kinakailangan, handa akong magbahagi ng aking sariling buhay na pinagdaanan. Lalo na yung mga success story ko kasama si Lord sa mga naging hamon at pagsubok ng buhay ko. At ang mga natutunan ko sa mga karanasang ito. Tulad nga po na ang mga pagsubok o problema ay pangsamantala lang. Kung magtagal man, ito ay matatapos din. Sa bandang huli ay magpapatatag lang sa atin at kadalasan magbibigay ito ng aral at inspirasyon sa iba sa darating na panahon. Kaya din po ng aking karanasan na i-share ko sa unang tanong, ang aking mga naging kahinaan at pagkabigo ang naging kalakasan at tagumpay ng Diyos sa akin. Ang hindi magandang nangyari sa akin ay naging daan upang ako ay matutong umunawa, tumanggap sa kahinaan ng iba. Natuto akong magpatawad at humingi ng tawad, na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos nang hindi naghihintay ng kapalit, na matuto pa rin magtiwala at manalig sa Diyos. Sapagkat maaaring magbago ang tao, magbago ang lahat, ngunit ang katapatan at pagmamahal ng Diyos ay mananatili. Natutuhan ko po at naniniwala ako na sabi nga po, some people or things come in our life as blessings. Some come in our life as lessons. And God allows this to happen for greater purpose that can or may be realized at the end. Yun po. No? At sa bandang huli, importante rin po na mahikayatin ko po sila na huwag ngang manghinawa sa pananalangin, sapagkat dito natin mararamdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Dito gumagaan ang ating mga kalooban, sarili, pagka may mga pinagdadaanan. At sabi nga po din ni Ate Baby kanina, yung bang maipakita sa buhay ko, yung po yung bandang huli na makita nila yung mga taong na kailangan ng tulong, yung sinseridad ko sa pakikinig, sa pagtanggap po sa kanila, na yung pagbibigay ng oras, mga ganun po. At kung ito po yung mangyayari ngayon na meron akong kilala na may problema sa buhay, nawawala na pag-asa, ang isa pa ko pong gagawin ay bibigyan ko po sila ng Biblia. Madalas po, ganun po yung ginagawa ko. Naghahanap po rin po ako ng mga taong nagbibigay ng Biblia. Tapos, pagka may mga sila po yung aking inuunang bigyan ng Biblia dahil sa mga panahon ng pagsubok, kailangan natin ang Diyos. At ang Diyos ay makikilala natin sa salita niya, sa Biblia, na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman.
Yun po. End of my sharing po. Salamat po at Amen, salamat ang sa galing. Diyos. Thank you po. Amen. Ang galing, ang galing. Ang ganda ng binahagi ni Sister Stella, nakakatuwa, no? Minsan kasi, totoo po naman po, Sister Stella, minsan may mga bata na, teka, ano bang idadasal ko? Nadasal ko na yung Ama namin, nadasal ko na yung Abaginong Maria, nadasal ko na yung Luwalhati. Tama po yun, no? Pero may mga, hindi lang kabataan, o hindi lang bata. Mayroon din ako, Tito Alan, na-encounter. Ano bang idadasal ko? Anong sasabihin ko? Tandaan po natin na ang panalangin ay isang komunikasyon sa Diyos. Pag may komunikasyon, meron ding hindi lang yung tayo yung nagsasalita. Dapat meron din tayong panahon na tayo din yung nakikinig. Kasi sa katahimikan po na mga kakriska, no, ng ating mga puso, habang tayo halimbawa nakaupo lang, nagdinilay, nagdadasal, wala ka nang sinasabi. Sabihin natin, blessed ka na eh. Wala ka nang hinihingi at that time. Sabi mo, ano ba bang sasabihin ko? Una, thank you. Magpasalamat ka. Pangalawa, tumahimik na lang tayo. Kasi baka that time, sa sobrang dami nating sinasabi sa Panginoon, hindi natin naririnig yung gusto niyang sabihin sa atin. No? Tandaan po natin, ang pananalangin ay komunikasyon. Sa komunikasyon po, communication with God, dalawa po yon. May nagsasalita, may nakikinig. So kung tapos ka ng magsalita, tayo naman yung makikinig. Tama po yon. No? Amen po. Hindi lang yung Ama namin na Baginong Maria Luwalhati o Rosario ang dasal. Maaring yung ating pag-iyak, maaring ating hikbi, lalo't lalo na yung ating tuwa, yung tawa. Yan po ay pwede nating gamiting panalangin. Pwede, sabi ni Sister Stella, pwede ka namang magpasalamat. Hindi yung puro hingi lang. No? Magpasalamat din tayo. Pangalawa, yung pagsubok na naman. No? Yung pagsubok, hindi yan talaga mawawala sa ating buhay. Ang dapat nating gawin, tuloy lang. Ang isang nasa, Tito Alan, kung matatandaan mo yung sinabi sa atin ni Father Pros, nung tayo nag-aaral pa, sabi niya, kung nasan lugar ka, gawin mo kung ano yung ini-expect sa'yo. So halimbawa, ikaw ay nasa bahay, meron kayong diskusyon ng iyong asawa o may diskusyon kayo ng iyong pamilya. Pero pag ikaw ay pupunta na sa isang lugar, no, halimbawa ikaw ay magtuturo na sa classroom ka na. Huwag mo lang dadalin yung iyong problema doon sa lugar na yon. Isang pamamaraan po yun kung paano natin magagampanan at malalampasan yung problema. Huwag po muna natin siyang dalhin doon sa ating pupuntahan. Kung ang problema ay sa opisina, iwan sa opisina. Kung ang problema ay sa bahay, iwan sa bahay. No? Yun po yung isang naituro sa amin ni Father Pros. Shout out kay Father Pros. At dahil nag-shout out, magsa-shout out na rin ako kay Blanca Ong de la Cruz. Magandang gabi, watching from Pampanga. Jimmy Capistrano, Hill Castillo. Imelda Bronyo, magandang gabi din sa inyo. Kay Berna Tarog, watching from Binangonan, Rizal. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Binangonan. Ganun din sa ating mga... si Father Francis Carson nanonood. Hello po, Father Francis. Hello po. Melba Maribao from Muling Pagkabuhay Parish, Eps Marcelo. Ganun din kay Marcelina Antonio at kay Rosario Santiago. Tito Alan? Yes, at tama yung sinabi mo, no, yung matuto tayong magkahon ng problema. Kahon-kahon lang. You know, kasi pagka ma-overwhelm tayo, at tinuturo din yan, alam ko sa parang methodology sa mga psychology or Yes. sa mga psychiatrists sometimes nire-recommend nila na matuto tayong magkahon. But anyway, merong nag-share dito si Sister Fatima Gonzales, ang aking kababayan na taga San Isidro, Labrador Parish, Valenzuela. Sabi niya, ako po ay isang katikista na may anak na may autismo na si Sophie. At siya po ay blessed sa fields ng arts at may great memory recall. Isang biyaya na mailapit ko rin po ang aking anak sa paglilingkod sa Panginoon sa simbahan despite of her disabilities. Ngayon po ay hinuhubog siya bilang isang student
catechist from La Consolacion College of Valenzuela. Salamat sa Diyos kaya mas nagiging masigasig po ako, kami ng anak ko sa paglilingkod dahil sobra-sobra ang biyayang natatamasa po namin sa pagmamahal ni Lord at para maging inspiration din po sa lahat, lalo na sa mga batang aming tinuturuan. Ayan, God bless po. Amen. Salamat po. At sabi naman ni Marcelina Antonio, aking pinanghawakan ng buo sa aking puso at isipan na sa kabila ng pagsubok ay may Diyos tayong di tayo bibitawan. Mananatili siyang matibay na sandigan at puno ng pag-ibig at awa at habag. Ayan. Salamat po. Tito Alan, meron nag-comment, nandito kasama natin sa Zoom natin ngayon. Kaya lang hindi nagpapakita eh. Sabi niya, mahalaga ang papel ng isang katekista o guro sa paghubog ng pananampalataya ng mga kapwa katekista din o ng estudyante. Narito ang ilang paraan upang hikayatin sila na huwag sumuko. Yun nga, maging modelo sa pananampalataya, ipakita sa kanila ang tunay na diwa ng pananampalataya, pagbibigay ng inspirasyon o pag-asa. Ang pinakamaganda pong method ng teaching, ewan ko po sa inyo, pero sa akin, no, kay Tito Alan, sa akin, ang magandang method ng teaching ay yung naku, ganyan-ganyan din ako eh. Alam mo yung personal experience po natin. Kasi yung personal experience, hindi yan nakikita sa libro. Aminin na po natin, hindi dyan, sa Bible. may tawag dyan, Kuya Pip, sa educational management, nakalimutan ko lang eh. Learning by experience. Meron term dyan eh. Hindi ko lang maalala. At pangatlo, ay yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa na marinig na Sister Stella nagbibigay ng Biblia. Totoo yan, maganda yan. At baka wala pa kayong idea kung anong ibibigay ninyo sa Pasko. Malapit na pong Pasko. O sa mga may kaarawan, maganda pong iregalo ay yung Bible. No? Amen. Bible ang ibigay ninyo para hindi na kayo mahirapan mag-isip, pero napakagandang regalo, no, sa isang tao. Ayan. So, Tito Alan. Yes. Nako, siguro ready na yung ating panghuli. At na si Sister literal, Tito Alan, literal na tumakbo. Tumakbo to kanina eh. Kasi walang signal sa bahay nila, lumipat, makapagbahagi lang. Ayan, nako, thank you. Sige, bigyan natin ng si Sister Rosel sa kanyang pagbabahagi. Yan. Good evening. Nakamute ka po, Sister. Good evening po. First time ko po sa ganitong klase ng setup, kaya paumanhin po sa inyo. Okay po, magpo-proceed na po ako dito sa pagsagot sa mga katanungan. Yung una po, sa iyong buhay bilang katekista, kailan mo naramdaman ang pagkapagod o panghihina sa pananampalataya? Napakadami pong tumakbo sa isip ko sa katanungan na ito kasi napakarami ko pong pwedeng isagot. Marami po kasing pagkakataon na nakaramdam ako ng pagkapagod o sabihin nating pagsuko. Pero ibabahagi ko na lang po yung ituturing kong pinaka-intense sa mga karanasan na iyon. Una po, yung sa pamilya. Kasi ako po ay galing sa pamilya na nakatutok po sa pagnenegosyo. Ang mga lolo at lola ko, pati po yung aking magulang, ay negosyante. So dahil sila po ay mga nasa negosyo, ipinilit rin po sa akin ng aking nanay na kumuha ng course na commerce noong college. So inaasahan po nila na yun din po yung landasin na pagtutuunan ko ng malaking pansin. Hindi po naging 100% supportive ang aking nanay sa madalas ko pong paglagi sa simbahan. Madalas kong marinig sa kanya noon yung mga salitang, "Di pa ba natatapos yan? Ano bang napapala mo dyan?" No? So, bukod po sa pagiging kasing katekista, ako po ay nag-umpisa bilang lektor sa aming parokya. Edad 16 years old po ako na mag-umpisa po ako ma-involve sa aming parokya. Sa una po natutuwa yung nanay ko dahil siya naman po ay relihiyosa.
palasimba rin po siya. Pero siguro di niya inaasahan na malaking oras at energy ko yung itututok ko sa simbahan. Nabibigyan din po kasi ako ng gampanin at saka posisyon sa mga organisasyon na sinalihan ko. So yung mga sinasabi po ng nanay ko, pag uwi ng bahay, kasi makikita niya ako gutom, pagod, nakakapagsalita po siya sa akin. Alam ko naman po sa ngayon na concern po iyon. Pero during that time, stress po sa akin yung mga naririnig ko sa kanya. Sobrang stressful. Feeling ko po isa akong malaking frustration dahil hindi po ako maka-live up dun sa expectation sa akin ng pamilya namin. So dito po ako madalas makaramdam na para saan nga ba yung ginagawa ko sa simbahan. Magagampanan naman siguro ng iba yon kahit wala ako doon. So parang minamaliit ko na po yung nagagawa ko sa simbahan. Iniisip ko po, di naman ako kawalan kung bibitiw ako. Pagod, gutom, at kahit baha at maulan, ay di ko po nagawang i-abandon yung mga gampanin ko. At sa kabila ng lahat na ito, naisip ko, di ko naman kinayayaman. Iniisip ko din, siguro po, kung di naman ako magiging ganun sa simbahan, di naman ako mapupunta sa impyerno. Dahil di naman ako magpapakasamang tao. So, madaming ang masamang tao po yung nabibigyan pa rin ng chance na maligtas sila. Diba? Yung mga kwento po, yun nga pong nakapako na isa sa kanan ng Panginoon sa huling sandali na ipangako pa sa kanya yung langit. So, naisip ko, may habag ang Diyos. So, ganyan po yung mindset ko sa mga panahong napapagod ako at nawawala ng pag-asa. So, yun po yung isa sa matinding pagkapagod ko sa paglilingkod. At ikalawa po, sa mga kasamahan ko pong katikista. Di naman po sa pagiging righteous, pero bilang nanggaling sa isang Catholic school, naging critical ako sa mga katekistang sa personal na opinion ko lang naman po ay parang kapos sa orientation. May mga katekista po, di naman po sa panahon ngayon yung tinutukoy ko, kundi mga nakaraan po, na umahatak sa akin na manghina. Kasi yung mga sistema na pinaiiral, pati po yung ilang pag-uugali, ay nag-aalis sa apoy sa puso ko na magpatuloy sa paglilingkod. So ito po yung mga masasabi kong stumbling block sa hangarin kong mapaglingkuran si Lord. So, doon naman po sa ikalawang tanong, paano mo nararanasan ang katapatan ng Diyos kahit sa mga panahong tila hindi siya sumasagot sa iyong mga panalangin? Nararanasan ko po ang katapatan ng Diyos sa mga surprises na binibigay niya sa buhay ko. May ilang panalangin na tila di niya naririnig dahil sa matagal na panahon na walang tugon, pero napatunayan at naranasan ko na in between po dun sa waiting time ko, may mga bagay lang na dapat isaayos bago niya i-grant yung mga panalangin ko. Tinutuwid niya yung mga landas para tuloy-tuloy na bumuhos ang blessing na binibigay niya sa akin. So may purpose yung paghihintay. Nakikita ko po yung katapatan niya na hindi ako baliwala sa kanya. Ang lahat ng mga sinasabi ko ay tinitake niya seriously. So, yun po. At sa ikatlong tanong, ano ang ibig sabihin para sa iyo ng laging manalangin at huwag manghinawa sa konteksto ng iyong misyon sa pagtuturo ng pananampalataya? Sasagutin ko po yan sa tatlong paraan na sinasabi nga po. Sa ating pananalangin, tatlo daw po yung pwedeng maging sagot. Una, ang tugon ng Diyos, yes. Ipagkakaloob sa atin kung ito'y ayon sa kalooban niya. No, dahil may mas magandang plano ang Diyos kaysa hinihiling natin. Mas makakabuti para sa atin yung plano niya. Maaring yung pinagdarasal natin ay hindi mabuti ang ibubunga para sa atin.
At yung ikatlo pong tugon sa panalangin ay wait, maghintay. Dahil may perfect timing ang Panginoon para sa lahat ng bagay. God's timing is never too early. He's always right on time. Naalala ko nga po yung sinasabi po sa Isaiah chapter 6 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. As sa Ecclesiastico naman po, sinabi rin doon, there is a time for everything. He has made everything beautiful in His time. Trusting the Lord with all my heart. Nalikha nga po yung lahat ng bagay. Pag iniisip ko yung mga kung paano nilikha ang lahat, wala pong humiling sa atin na bigyan tayo ng araw, halaman, ng hangin. Pero lahat yung nilikha sa kagandahang loob niya. At kumpleto po niya yung binigay sa atin itong mundo na ito. Ibig sabihin, alam na po ng Diyos yung pangangailangan natin bago pa natin ito kailanganin. Sabi nga po sa Mateo, chapter 7, verse 9 to 11, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito yung humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? So, yun po. Pagtitiwala na alam po ng Diyos yung kailangan natin. Siguro, yung kailangan lang natin ipakita na tayo ay nagtitiwala rin sa Kanya. Sa pang-apat na katanungan naman po, paano mo mahihikayat ang iyong mga kapwa katikista o estudyante na huwag sumuko sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok? Ang isasagot ko po doon sa pamamagitan po ng consistency o maging consistent. Dahil sa matagal na pananatili ko po sa paglilingkod, ano man ang kondisyon, maginhawa man po o mahirap, nandun po yung pipiliin at pipiliin pa rin magpatuloy. Sa gayon, makikita ng iba na, tunay nga, nananampalataya nga yung taong ito. Tulad po ni Jesus, pinanindigan niya hanggang kamatayan sa krus. Dahil doon nakamit niya ang tagumpay ng ating kaligtasan. Si Jesus ang modelo upang di sumuko. Yan po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na kung ang Panginoon nga nagawa po niya yon na ay, hindi po sumuko hanggang pati buhay niya yung ibinigay niya. Ito po yung maging motivation sa akin. So, related din po doon sa question ng number 1, yung mga challenges po sa faith ko, yung katulad po na sabi ko, yung kanina, yung pamilya ko, yung mga ibang katikista na nagdudulot ng kapaguran sa akin, gusto magpahina at magpasuko sa akin, kinakailangan lang po na consistency sa pagkapit kay Lord. Okay lang manghina, mapagod, madismaya, pero babalik at babalik pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Okay lang magtanong sa Panginoon sa mga bagay na di ko maintindihan, pero magtitiwala pa rin sa Kanya. Yung nanay ko po kasi sa ngayon, sa haba po ng panahon, nabago na po siya. Yung mga dati-rati po na pagkontra niya po sa mga ginagawa ko, napalitan na po yun ng mas supportive na po siya sa akin. It took time para maunawaan niya. Nagtitiwala na rin po siya sa mga desisyon ko dahil alam niya na nasa paglilingkod ako. At doon naman po sa mga kasamahan kong katikista, itinuro po sa akin ni Lord na yung salitang compassion, na ano man yung kakulangan ay pwedeng punuan ng kung ano ang meron. Dahil ako man po ay kapos rin sa ibang bagay na pinupunuan din ng iba kong mga kasamang katikista. So, hindi po perpekto ang bawat isa, pero pwede natin punuan yung mga kakulangan. So, yun po yung aking reflection dun sa 4 na katanungan. O, di ba? Parang hindi first time na nag-sharing sa ganitong setup. So, ang ganda ng kanya pong naibahagi ni Sister Rosel sa atin, no? Ito nga, Tito Alan, nanay pa yung kumukontra.
'Di ba? Na, Amen. diba? Minsan talaga po, totoo lang, no? Minsan, hindi lang minsan, madalas pag pamilya niya yung nagiging kahati natin sa oras sa paglilingkod, nakakalimot, no? Nakakalimot tayo na maglingkod kundi dahil unahin muna natin yung ating pamilya. Pero ah, kung magiging tapat tayo sa ating paglilingkod, katulad ng mga nagko-comment dito sa atin, no, na mas pinipili nila yung oras sa paglilingkod, talagang mas magiging maganda at in the end, katulad nung sharing Sister Rosel, in the end matatanggap din ng mga taong tumutuligsa sa atin. Maaring ito ay pamilya, maaring ito ay kaibigan na dati mong palaging kasama Mhm. or kamag-anak, pero matatanggap din nila yon in the end dahil pati sila mahahatak mo na maglingkod, no? Doon sa ginagawa mo sa paglilingkod sa simbahan. Di ba, Tito Alan? Amen, amen. Sabi nga ni Di Opel Marcos, nag-comment, walang Nako, puwang. Tito Alan. Mm. Tito Alan, Donya Opel yan. Baka magkamali ka. Donya Opel Marcos, ayan. Sabi niya, Yan. walang puwang ang hirap, suliranin kapag naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayan. Tito Opel, hello, good evening. Ayan. Ayan. Nako, napakaganda ng sharing natin, Kuya Pipa, no? Ang sa akin lang, yung napagnilayan ko dito sa gospel, no, mula sa chapter 18, verse 1 to 8 ng Ebanghelyo ni San Lucas, na sinalaysay ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang balo na paulit-ulit na humihingi ng katarungan sa isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa tao, dahil sa kanyang pagpupumilit, pinagbigyan siya ng hukom, at sinabi ni Jesus, kung ang hukom na ito ay hindi matuwid at nakinig sa kanya, gaano pa kaya ang Diyos na makatarungan? At base doon sa pagninilay na yun, naging paalala ito para sa atin, lalo na sa mga katikista, na huwag mapagod sa panalangin at paglilingkod. Kasi tulad ng balo, madalas din nating maramdaman na parang hindi agad dumarating ang tugon ng Diyos, lalo na kapag tayo pagod, kulang sa suporta, o tila walang nakikinig sa ating pagtuturo o ng pananampalataya. Sometimes nararanasan natin yan, Kuya Pipi. Sometimes ako personally nararanasan ko na minsan yung kumbaga parang, is it not enough? Yung masasabi mong ganun, is it not enough na dahil papasokan ka ng maraming problema, 'di ba? Yes. Pero tinuturo ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay matyaga. Ang balo hindi sumuko, ganun din tayo sa ating misyon. Na kahit na doon sa misyon natin, medyo may mga obstacles, yung mga obstacles na yan, Kuya Pipe, no? Medyo may mga ganyan, hindi tayo napanghihinaan ng loob, at nagpapatuloy tayo pa rin sa paglilingkod. Kasi ang dapat na isinasa isip natin na sa paglilingkod natin, naglilingkod tayo sa Diyos. 'Di ba? Yes. Ang bunga ng ating pagtsatsaga, lalo na sa paghubog ng pananampalataya ng mga kabataan sa konteksto ng mga katikista at pamilya, ay maaring hindi natin agad makita, ngunit tiyak na kumikilos sa Diyos sa likod ng ating simpleng gawain. Sabi nga ni Sister kanina, 'di ba, na yung tiwala lang sa Diyos, dahil alam ng Diyos yung suliranin natin at alam niya kung paano tayo tutugunan. Kaya nga ang panalangin ay yes, go ahead. Kuya Pip. Hindi, Kuya Alan, kaya nga yung kanina ng binahagi ni Sister Rosel, yung tungkol sa creation, kung marirealize natin, kaya huling nilikha ng Diyos ang tao, inuna muna niya lahat ng magiging pangangailangan ng tao. Kaya alam na kagad talaga ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Correct. Bago pa niya tayo dalhin at likhain sa mundo, yung mga sagot sa pangangailangan natin, nauna nang ibinigay. Yun. Amen. Kaya nga ang panalangin at pagtuturo ay magkaugnay. Sa bawat aral na ibinabahagi at sa bawat batang natuturuan natin gumawa ng tanda ng krus, ay merong binhi ng pananampalataya tayong itinatanim. At ang hamon ni Jesus sa atin ay huwag mawalan
ng loob. Ipagpatuloy yung panalangin, magtiwala sa Diyos at maging tapat sa ating bokasyon bilang katekista o sa ating bokasyon bilang isang influencer. At dun in summary, alam mo yung, kasi ako, Kuya Pip, nag-aral ako sa St. Jude Academy, which is ngayon La Consolacion University of Valenzuela na ngayon, kung saan nagtuturo nag-aaral si Sophia. Si Sophia, tsaka nagturo si Sophia, oo. So ang logo noon, ang logo kasi Agustinian yan, ang logo nila is faith, hope, and charity. At yun yung masasummarize ko na parang reflection dito sa ebanghelyo na to, na kailangan meron tayong pananampalataya, at doon sa pananampalataya kaakibat yung hope, pag-asa. Kasi sabi nga ni San Pablo, 'di ba? Yung pananampalataya kasi is yung trust and total surrender sa God. Natatandaan ko 'yan, tinuro ni Father Pro sa atin 'yan na yun yung trust and total surrender, sabi niya. At yung pag-asa naman is yun yung confident expectation ng God's promise. Yun din yung sinasabi nila sister sa sharing kanina, na yun yung pag-asa na alam natin nandyan ang Diyos, at na alam niya kahit hindi pa niya sinasagot yung mga gusto natin, baka meron naman siyang plano na mas maganda para sa atin, di ba? At hindi baka yun, Tito Alan, sure ball yun. Sure ball. May yun. plano, mas maganda. Yan, may plano. At pangatlo, yung charity o yung love, yung agape love, na yun yung highest virtue na kailangan meron tayo. Minsan mahirap di ba? Kaya lang, syempre, ang buhay naman natin bilang Kristiyano is in progress, di ba? Yung goal natin is mamuhay in a Catholic way of life, Catholic culture, sabi nga natin Christian way of life, and yung goal natin is to obtain the highest virtue, which is love, charity. At saka Tito Alan, to add on that, tandaan natin, ang pananampalataya na patay o yung hindi gumagalaw o walang charity o walang ginagawa, baliwala yon. Ang pag-asa na walang charity na ginagawa, wala ding halaga yon. Kaya yung tatlo po na yon, sangkap na binanggit ni Tito Alan, na isa sa larawan ng isang katekista katulad ninyo. Kaya pag punong-puno na kayo ng pananampalataya, katulad ng meron itong ating tatlong bisita, may mga pag-asa, automatic na nag-overflow po yon at ginagamit nila yon upang ipabahagi at makapagturo. Yun na yung kanilang pamamaraan, yung sabi mo nga, love o yung charity na binabahagi nila sa ating mga kabataan. Yan. At sana po ay may natutunan tayo sa ating mga naging nagbahagi, sa mga nag-share sa atin. Kaya Amen. Ibalik natin sila, baka may isa-shoutout. Yes, kasi baka may mga announcement or isa-shoutout sila, di ba? Nakita ko yung, alam mo, napansin ko sa grupo nila na to, may mga fans to May mga fan club, may mga fan club itong mga natin. Kaya unahin na natin si Sister Baby. Sister Baby, baka sa inyong parokya o sa inyong grupo ay may announcement o meron kayong babatiin. Ito na po yung time na yon. Go ahead po. Kagaya po kanina, nag-shoutout ako at binabati ko po yung mga kasamahan kong Paska. As pagbabalita dito po sa aming parokya, next Saturday, October 25, ay magkakaroon po kami ng Living Rosary sa parokya, na kung saan po ay involved po lahat yung mga organizations under ng mga commissions, involved po lahat dyan. So may participation po sa bawat beads, di ba? Ganun naman yung Living Rosary. Sa amin po, sa Paska family namin, currently po, ang current activities po namin ay ang First Communion, kung saan po nagsimula na po kami kanina. Meron po kaming 5 elementary schools na tinuturuan. So, hopefully po, pag natapos namin to hanggang next week, ay
ay mahigit 200 na grade 4 and 5 students, na mahigit 200 na bata ang hopefully makakatanggap po ng unang pakikinabang. By end of October 31, ginagawa po dito sa parokya namin yung Parade of Saints. Oh, So, yes. ganyan po. Yearly po, ilang years na po na ginagawa namin dito yan dahil para nga po ba mabura doon sa isipan ng mga tao, lalo na po ng mga bata, yung ginagawang parada ng mga, anong tawag mo doon? O, yung parang Halloween, di po ba? Yung mga Yes. nakakatakot Costume yung party. Yes. Oo, yung gano'n. So, ilang years na po na ginagawa dito sa amin yung Parade of Saints. Correct. So, yun po. Yan. Technically, na bago kasi yung ibig sabihin ng Halloween eh. Ang Halloween talaga is Day of Saints eh. Hallow. It's parang may ibig sabihin yun, yun talaga. Kaya lang, lalo na dito sa Western culture, medyo nababago. Kaya dapat nga, tama yung approach na yan. Dito rin, may mga Parade of Saints din dito sa US, Kuya Pip. May mga parokya ako nakikita na ginagawa nila yon. Alright. Amen. Si Sister Stel naman, baka may announcement sa kanilang parokya o sa kanilang grupo. Yes. Mabatiin. Go ahead po. Yes po. Una, binabati ko po yung mga katikista ng Vicariate of Maykawayan, lalo na po yung sa muling pagkabuhay. Announcement lang po namin, para sa aking mga kapwa lingkod sa COEV, paalala po, ang ating One Seed malapit na. May mga naimbitahan na po ba kayong mga dadalo? Sa St. Francis po natin ito gaganapin. Kung loloobin po ni Lord ay tuloy sa November 8. Kaya po, ayun, may meeting po tayo sa October 22, Wednesday, Ate Baby, at mga kasama kong lingkod sa St. Francis po. Gaganapin po namin ang One Seed, Onward to New Evangelization, Sowing and Empowering Evangelization in the Diocese sa St. Francis of Assisi Parish po sa Maykawayan. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Pagkakataon. Amen. No, Sister Rosel, ikaw naman, baka meron dyan sa Ay, inyong hello po. parokya. Opo. Shout out po sa parokya po namin, San Francisco ng Assisi, sa pamumuno po ni Kura Manny Manikad, at saka po ng aming Sister Pearly Nicolas, ang aming RCM coordinator. Shout out din po sa aming Pangulo, si Gloria Bakaykay, na napakasipag po na tumutugon sa mga gampanin, at yung kanyang pong secretary, ang aming minamahal na si Sister Elisa Salariosa, na napaka-supportive po talaga sa lahat ng gawain. Pinapa-announce po ng aming Pangulo, yun pong gagawing Parade of Saints sa October 26. Nais ko na rin pong i-take itong opportunity, magpasalamat sa lahat po ng tao naging instrumental para maanyayahan po akong magbahagi dito. Although, ang dami ko pong technicalities na encounter ngayon kasi di po talaga ako ganun ka-techy sa ganitong setup. So, nagpapasalamat po ako. Para sa akin po, this is our once in a lifetime opportunity makashare po sa ganitong mga palitan ng mga reflections. Amen. Gusto niyo po, para masanay kayo, bukas ulit, kayo ulit. Amen. Thank you po sa yun nga po yung pinopromote natin dito sa Batang Minor TV, lalo na sa Kriska Online o Kristiyanong Kapitbahayan, na maibalik natin yung yung ginagawa natin na pag-share, na hindi tayo natatakot mag-share, na kumbaga ay binabahagi natin yung mga na-experience natin base sa salita ng Diyos, na mga na-experience natin, kasi gusto natin yung ibang mga nanonood sa atin may natututunan sa ating mga karanasan, di po ba? Yan. Yes, at Tito Alan, ang mahalaga doon, katulad ng sinabi ni Sister Stella, ay yung mga nanonood sa atin na hindi pa katikista ay po pwedeng maging katikista. No, baka ikaw na nanonood ngayon dyan na hindi ka pa nakakapaglingkod, hindi mo alam kung anong gusto mong samahan grupo sa simbahan, try mo yung Paska.
Andiyan dyan si Yan. Sister Pearly, nanonood. Kontakin mo si Sister Pearly. Nandiyan si Sister Amy. At shout out kay Mother Cecil Capiral. Magandang gabi po. At sa lahat ng Religious Catechist of Mary. Tito Alan, may mga babasahin lang ako ilang comments now before we continue. Sabi Sure. ng isa, sandata natin ang panalangin kaya wag daw magsasawa. Pangalawa, sabi niya, okay lang mapagod basta wag ka lang bibitaw sa paglilingkod. Tapos yung isa, ito sabi ni Tita Opel, si Doña Opel. Tita Opel, sabi niya, maganda po ang sharing, very inspiring sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Totoo po yan. At yan po yung goal natin kung bakit gusto namin na may mga katulad ninyong tatlo, Sister Baby, Sister Stella, and Sister Rosel, na nakakasama namin dito para hindi lang naman po Biblia, hindi lang naman ama namin o yung catechesis ang kailangan, kundi yung inyong experience. Mas mahalaga po yon na nakakapagbigay inspirasyon sa aming lahat para tayo patuloy na maglingkod. Amen. At shout out din kay Ate Kit Bantigue, Sister Kit Bantigue, hello. Kay Maria Mercedes Caballero. Magandang gabi po sa inyong lahat. And may nag-comment nga dito kay sabi mo nga maraming fans tong ating mga guests ngayon Si Jom Park. Yes. Sabi niya si Sister Estela ang isa po sa humubog sa akin bilang isang teacher noong elementary pa po ako. Tunay pong napakabuti po niya. Sabi ni Jom Park. Hindi ko alam kung Koreano to o ano Hello po, Joem. Yeah. Ano ba ang Thank you. pronunciation ng Joem o Jom? Parang ano kasi, parang Koreano ang pangalan no? Joem. But anyway, Thank you, Joanne, for watching. Thank you. yes, thank you. And Katikista na po siya ngayon. Dati yes. ko estudyante. Katikista na. Uy, ganda nun. Oo. Katikista na. So, announcement lang, una, yun nga, sabi nga ni Kuya Pip, kung gusto mo maging katekista, mag-coordinate sa parish ninyo or mag-message kayo dito sa amin, mare-refer namin kayo. Kasi, actually, Kuya Pip, mapapanood tayo sa iba't ibang diocese, So, sa every diocese or diocese, merong mga catechist at Program. may mga program at may mga program sila. So, pwede namin kayong mailapit dahil naka-connect naman tayo sa TV Maria at may mga network tayo. So, mag-message lang kayo sa Batang Minor TV or mag-message kayo sa TV Maria page at tutulungan namin kayo. Ganun din, halimbawa may gustong pumasok sa seminaryo o gustong magmadre. Ayan. Wag pong mahiya, mag-inquire. Una po, kausapin niyo yung parish priest niyo o kaya makipag-usap kayo sa isang pare or sa isang madre para matulungan kayo mag-discern sa kung anong bokasyon meron kayo. At pangatlo, next week, Echoes of Christ. Ang aga nag-post ni Sister Beth ng Echoes of Christ, may guest nila mga kabataan kasi it's a jubilee of ng youth. So, yun yung guest nila. At magsisimula po yon next Saturday, 7 p.m. po ang start ng Echoes of Christ. At meron pa isa pa pala, bago ko makalimutan, sa mga alumni po ng Immaculate Conception Minor Seminary, huwag kakalimutan, meron pong reunion, alumni homecoming sa November 30. May mga details hindi pa po nila nilalabas ng Kiksay o Kapatirang Immaculate Conception Seminary, but pagka nakakuha tayong information, i-announce uli natin yan. Yes. Total next week, every week naman may Verbum si Kuya Pip tsaka si Father Jojo, kaya may announce po ni Kuya Pip po yan. Alright, Kuya Pip, baka ikaw may announcement ka? Wala naman na Tito Alan, okay na everything, so okay. Abangan nyo na lang po yung ating mga programa palagi sa Batang Minor TV dahil minsan ang sinabi ni Bishop, dito mas makapagninilay ka, dito mas mailalapit ka kay Kristo. Kaya lagi po tayong manonood sa Batang Minor TV at sa TV Maria. Shout out kay Miss Sharon Islak at Diaz at kay Father Roy Belien. Hello po. Belated happy birthday kay Father Hans. Yes, Father Hans. Birthday. Ayan. So, okay. So, siguro nagagabi na. At ako ipapasok pa. Sige, at tayo tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan niyo po kami at tayo po ay
sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo po kaming maging matyaga sa panalangin at tapat na paglilingkod. Kapag kami napapagod o nanghihina, ipaalala mo sa amin na ikaw ang tunay na hukom na nakikinig at nagbibigay ng katarungan. Nawa, maging matatag ang aming pananampalataya at patuloy naming maipasa ang iyong pag-ibig sa aming mga tinuturuan. At Panginoon, dalangin din namin na sa aming pagtulog ngayong gabi ay kami ay inyong bantayan, pahimbingin upang magkaroon kami ng lakas para bukas, para magsimba, para bukas, para maglingkod. At marami po sa amin ay maglilingkod bukas, araw ng linggo. At kasabay din po noon, bukas ay marami rin po sa amin at lahat po sa amin ay pupunta sa iyong tahanan upang makiisa sa banal na misa. Panginoon, ang lahat po na ito ay itinataas namin sa iyo, tinihiling kasama ni Jesus, ng iyong anak, at ang Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa Amen. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kuya Pip. Tama po. Again, maraming salamat, Sister Stella, Sister Baby, and Sister po. Rosel. Thank you. Thank you po. At sa yung mga classmates natin na nasa classroom din, si Sister Del, pasensya na po, hindi ko nakita, Glo Thank you Bakaykay po. at si Sister Terry Sevilla, maraming salamat sa inyo na nasa kanilang tahanan. Maraming salamat. Sabi nga namin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and good night. Thank Thank you po sa inyong God lahat. bless po, Kuya Pip, Tito Bye, Alan. God bless po. Please like and share our Facebook page. Stay safe and God bless.